Alam ko ano expect ko dito. Ano ba to? Magugulat na lang tayo. Kainan ba to? Pang-aasar. Pang-aasar. Oo. Pang-aasar sa mga makukulit. Ayan. Pero ito ay dahil good vibes, ito i-feature natin ngayon. Pasalamatan natin si Miss Shebel ng Girl Scouts of the Philippines. Hi, ma'am. Kasi siya yung nag-suggest na i-feature natin siya, interviewin natin siya. Para mas marami ang ma-influensya, mainganyo na tumulong. Ayan. At yung mga nangangailangan naman, wag pong mahiyang pumunta dito kay Mang. Kay Mang. Ayan, wag mahiya sa kanya. So, kikilalanin po natin na kung ano ba itong karinderya ni Mang Urot. Ano ba pangalan nun? KMU daw. KMU. Punta tayo sa KMU. Alam na ko ano daw yun. Karinderya ni Mang Urot. Nanguurot lang siya. Pero maganda yung kanyang advokasya. Ano ba yung advocacy niya? Nilalayon. Dahil itong karinderya ni Mang Urot, Best Karen, ay isang soup kitchen sa Metro Manila na committed para mapakain ang mga nagugutom at mga walang sariling tirahan. Aba, since 2012 pa pala ito. Wow. Ang tagal, ang tagal na. Ilang taon na itong tinatatakbo ni Mang Urot. Ayan. So, kikilalanin natin si Mang Urot. Maganda to dahil marami sa ating mga kababayan ang talaga ng mga pangunahing pangangailangan ay pagkain. Correct. Ayan. Ang kanyang layunin. Tapusin ang kagutuman. Wow. Nako. Well, naalala ko si Cabsec nito. Cabsec Kamusta na si Cabsec Carlo Nograles? Maging ka-partner. Ay, oo. Diba? Iyan na natin sila. I-link natin sila. Para magtulungan sila. Diba? Kasi, walang kagutuman. Correct. Kasi ang alam ko dito, kay karinderya ni Mang Urot, bandang Quezon City area yata sila. Hindi ba laki-laki ng area na yun? Oo. So, baka kailangan mo, Mang Urot, mag-open ng branch. Ayan. Kailangan may branch. Sa Pasay City, Oo. sa Manila. Yes. Para mas maraming matulungan. Oo, paano kaya nakakapagpakain ng mga may hirap si Mang Urot? Yan, malalaman natin yan sa mamaya. kanya para makapagtayo ng karinderya. Nagbabalik po ang tambalang KJ Live sa DZRH at DZRH News Television. Kami pong inyong mga best. Ako po si Best Karen. Ako naman si Best Jana Banana. Ayan, good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig lalo na po sa ating live streaming sa Facebook page po natin, DZRH News. At sa ating YouTube channel, type nyo lang DZRH News Television. Ayan. Yes naman, and excited na tayo, Best Karen. Yes. And syempre yung ating mga ka-PKJ. Mamaya pa yung Mamaya pa yun. Ayan, hapon. Yes, mga ka-PKJ na makilala si Mang Urot. Ako rin excited na ako makilala. Sige, kilalanin na nga natin siya, Best Jana. Siya po ang founder ng karinderya ni Mang Urot, isang super kitchen dito po sa Metro Manila. Pero, tatanong muna natin sa kanya kung pwede natin tanungin yung totoong pangalan niya. Kasi, baka screen name eh. Baka screen name, top secret, confidential, alam mo yun. Baka naman naka-ano pa to, naka-silhouette pala sa Zoom. Ang taray. Tingnan natin. Ay, Ayan. diba? So, nasa linya na po natin si Mang Urot. Good morning! Good morning, Cara and Jana. Thank you for having me. Ayun. Hindi naman pala secret Sir Mang Urot naman. Hindi pala naka-silhouette. Umasa ako. Hindi. At andyan na yung pangalan niya sa screen. So, Yes, sabihin na nga natin. Benji Abad. Sir Benji Abad, ang founder ng karinderya ni Mang Urot. Ayan. So, Sir Benji, good morning. Welcome sa Tambalang KJ sa DZRH. Opo. So, kanina po, pinag-uusapan namin ni Best Jana, bakit sino po ba si Mang Urot? Yes. Bakit po ba pangalan ng karinderya niyo po ay Mang Urot? Oo nga. Ano nga po kami, pakikwento nga sa amin, ano ba yung origins nito? Okay, kasi nung natayo ko na yung soup kitchen, nag-iisip ako na bigyan siya ng pangalan. So, playfully, naalala ko yung isang Facebook account ko na wala akong ginagawa doon, kundi Mang Inis lang, Mang Urot. ang pangalan ng account is nakalagay Mang Urot. So, inisip ko, karinderya ni Mang Urot, playfully. Kasi hindi ko naman alam na, na sisikat siya. So, sa akin, laro-laro lang, nag-stick out naman sa tao yung karinderya ni Mang Urot. Kaya kumbaga pala. personality na pala sa Facebook, Oo. ang Mang Urot. So, dinugtungan lang ni Sir Benji. Ayan, kilala. Sir Benji, sino ba yung mga inaasar mo kasi? Sa Facebook? Marami.
mga pinapatamaan ko sa Facebook. So ayun, naging blessing kasi naging natatandaan ng tao yung pangalan na Mang Urot. Oo. Kasi pag sinabing urot, Mang Urot, Oo, pangasar talaga eh. Mang-asar, Mambulabog, Mang-inis. Mang-inis. Oo. Ayan. Pero yung pangiinis mo naman, Sir Benji, ay kumbaga para naman sa ikabubuti ng nakararami. Parang ganun ba? Yung datingan, bibisitahin ko nga yung Facebook page mo. Oo, Yes. bisitahin mo. Oh, well, kung i-connect doon sa feeding program, parang inuurot ko yung mayayaman. Kung yung isang tao na hindi mayaman, kayang gawin ito magpakain ng mahihirap. Oh. Kung sila ang gagawa, mas marami silang matutulungan, di ba? Wow, parang may pa-reverse psychology pala Oo. si Sir Benji. Yan ang pag-uurot na Sir Benji. Ngayon, Sir Benji, bakit sa lahat-lahat ng paraan para makatulong tayo sa mga kababayan natin, bakit soup kitchen yung naisip nyo? Bakit karinderya? Bakit pagkain? Ang basic need kasi ng tao is pagkain eh. Hindi mo sila matuturuan kung gutom sila. Hindi mo sila mapapasunod kung gutom sila. Correct. Walang mangyayari kung kumbaga yung makina walang gasolina eh. So hindi natin sila matidevelop into another better human being kung walang laman yung mga cell nila. Tama. Oo, di ba? Kahit naman mga estudyante noon pa man, kapag walang laman ang tiyan, mahirap naman talagang turuan. Estudyante kasi ito Noon, estudyante. Ngayon lahat apektado. Pwede, hindi makaunawa. Besides, pagka gusto man tao, prone niya na makagawa ng crime. Totoo. Maraming gumagawa ng krimen dahil sa gutom. So, nakakatulong din siya sa peace and order. Tama. Wow. So, isa sa mga nalaman kaagad natin, Bes Karen, na ang inuurot pala ni Mang Urot ay yung may mga nakaka-LL. Mga nakakaluwag-luwag. Correct. Ayan. Oo. Pero parang mukhang mas nauungasan pa ni Mang Urot para tumulong sa kapwa. Correct. At dahil dyan, At Karen, Go ahead. na the Philippines is a rich country. totoo naman. Kaya lang maraming nahihirapan kasi yung kukonti na merong sobra, karamihan sa kanila madadamot pa. Nawawala na yung pagmamahal sa kababayan. Kaya, ayun, nakakasakit makita yung mga kababayan natin na kumakain ng galing sa basurahan. Tama yun. No? Pero matanong ko lang, Sir Benji, no, 2012 pa pala tong karinderya ni Mang Urot na in-establish niyo po. So, ano po ba yung naging mitsa? Bakit parang naapektuhan ba kayo ng sobra? Yes. Meron ba kayong nakilala? May nakita ba kayo na nag-inspire sa inyo na gumawa ng to move? Parang ganun. Kaysa yung kaysa observer lang tayo. Yung karinderya ni Mang Urot 2012 na itatag, no? Pero I've been helping the poor since I was in my teens. Pero itong lately, kaya ako siya naitatag, naglalakad ako along Quezon Ave. Paglampas ko sa isang restaurant, nakita ako sa tabi ng basurahan, 2 bata kumakain ng manok. So I assume, yung kinakain nilang manok, ni-retrieve nila sa basurahan. Yun, parang it moved me. Parang may mali. Parang sabi ng konsensya, anong gagawin mo? Nakikita mo yung kapwa mo na kumakain sa basurahan. Ang Filipino does not deserve to eat food that they retrieve from the garbage. Kasi mayaman ang bayan natin. So yun ang nag-trigger sa akin para itayo yung karinderya ni Mang Urot. And since 2012 po, pa nga po ito na itatag karinderya ni Mang Urot, mga gano'n na po kaya karami ang inyo pong natulungan at sino-sino po ba ang inyong mga beneficiaryo, Sir Benji? Usually, yung beneficiaries, yung mga street kids, yung mga scavengers, saka yung mga homeless. And pag may sobrang pondo, nagdadala kami ng school supplies public school sa mga mahihirap na lugar sa Pilipinas. Siguro naka-serve na kami ng mga 150,000 meals. Tapos nakatulong na kami sa mga more or less 3,000 or 4,000 na estudyante sa public schools. Of course, through the kindness of my friends, donors, and by the grace of God, kaya nagagawa namin. Matanong nga namin, Mang Urot, ayan, Mr. Benji Abad, sir. Bago po kayo or habang ginagawa nyo to, ano po ba yung iba pa pong pinagkakaabalahan nyo? Meron po ba kayong hanap buhay? Meron po ba kayong negosyo? Ano bang inyong career? Okay, dati businessman ako tapos nagtrabaho ako sa call center. And then nung nag-soup kitchen ako, sabi ng wife ko, kailangan mo nang mag-full time. Ang ginawa ng wife ko, siya naman ang nag-work. Ako naman ang nasa bahay tapos inaalagaan ko rin yung mother ko noon. So, eto ngayon, full time na ako dito sa soup kitchen kasi hindi to kayang
paganahin kung hindi buong-buo ang puso nung nagpapatakbo nito. Okay, okay. So, sobrang supportive pala ng wife nyo, Sir Benji, ano? Tsaka yung mga kaibigan nyo, buong pamilya nyo, no? Kasi importante yun kailangan supportive ang wife saka yung mga nakapaligid. Kasi hindi naman all of the time pondo ko lang ang nagagamit, no? May anak akong flight attendant, pag wala akong pondo, nangungupit ako sa kanya. Nangungupit talaga. Yes. May anak akong engineer, binibigay niya yung yung rice supply niya. And Wow. to the point na minsan pati wedding ring namin, sinasanla ako pag kailangan magpakain ng mahihirap. Grabe naman. Pero natutubos naman, Sir Benji, no? Sabi ko naman sa asawa ko, kahit wala yung wedding ring, mag-asawa pa rin naman kami. Di ba? Ay, sabagay, tama nga naman, oh. Grabe, hindi naman magbabago yun. Yes. May wedding ring man o wala. Pero, so, ibig sabihin nito, Sir Benji, hindi lang pala ikaw yung may gustong mangyari ito, kundi pati yung pamilya nyo. So, ibig sabihin ba nito, pinalaki mo rin yung mga anak mo na ganito dapat yung mindset nila, yung perspective nila, yung pagtingin nila sa buhay at sa mga kababayan natin na mas mahihirap? Alam niyo, naniniwala kasi ako that the best legacy we could leave in this world are kind children, para mas marami silang matulungan. So, yun ang isa sa mga goals ko sa buhay, mapalaki yung mga anak ko na mabubuting tao, mapagmahal, matulungin. Yan sana ang iiwan natin para yung next generation, magtutulungan sila. Ayan. Bait naman na daddy ni Sir Benji. Yes, Grabe. oo. And marami din naman mga kababayan din natin, katulad ni Sir Benji, na talagang willing na tumulong sa ating mga kababayan. Pero, Sir Benji, sa tingin niyo po ba, ito na mga ginagawa niyo po ay, kumbaga hindi naman nagpo-promote ng mendicancy, di ba? Kasi meron tayong anti-mendicancy law. Ayan. So, sa tingin niyo naman po ay wala naman po itong nagiging paglabag. Kumbaga, hindi naman natin pinopromote na yung ating mga kababayan ay talagang umasa pumunta sa lansangan, and then kasi alam nila na merong magbibigay sa kanila. Well, unang-una, if it is against the law and makukulong ako dahil ginagawa ko yan, well, I'm willing to face the consequences. Pero bukod dyan, kung walang mag-a-address sa kahirapan ng mga kababayan natin, ano pang silbi ng society? And maisingit po, yung iba na mga homeless, kinuhuli sila. So, ang alam ko, nung panahon yata ng dating presidente, tinanggal na yung batas against vagrancy. Tapos, yung mga karito nila, na yun na lang ang kabuhayan nila, minsan kinukumpis ka pa. Alam ko, meron ding provision na no citizen should be deprived of life, liberty and private property without due process. So, yun na lang ang ari-arian nila para makapaghanap buhay, kinukumpis ka pa. Dapat ang kumpiskahin natin yung mga galing sa nakaw na kayamanan, di ba? Unahin. Yun yung unahin dapat, tama. Yung malalaki. Okay. Tama, okay. So, Sir Benji. So, walang kalaban-laban sa mga mahihirap walang nagtatanggol sa kanila, walang abogado na would take up their fight kasi wala naman silang pambayad. So, nakakaawa sila. Ayun. So, pina-flash natin sa screen yung ilang photo, Sir Benji, na ano ba mga screen grab ko? Mga pagkain ang madalas na binibigay ng KMU, Sir Benji. Nung nagsisimula ako, dahil wala pa akong masyadong donors, wala pang supporters, so lang, noodles sa kalugaw. Ngayon, dahil may mga tumutulong na, minsan fritada, minsan adobo, pag may nagbe-birthday, bangus, lechon. Wow! Nung 6th anniversary namin, nagpakain kami ng sugpo para sa mga homeless. Wow. So, ang sarap naman. Oo nga. Sir Benji, sugpo. Parang ano pa yan? Ano bang Alam niyo, we should sugpo? give the best to those who have less in life. Yes. Kung pwede naman tayong magtiis ng konti para yung walang-walang makaranas naman ng sarap, dapat natin gawin. Oo nga naman. Tapos nakikita natin sa mga photos din, Sir Benji, may mga nagluluto, may tumutulong na mag-repack. Mga volunteers nyo po yun, mga gustong tumulong. Yes, and take this opportunity, salamat sa mga volunteers ng KMU. Kung wala kayo, hindi ko ito magagawa ng ganito kaganda sa ganito katagal. Ayun, sarap ng ulam. Oo nga parang ang sarap ng pagkakaluto. And Sir Benji, ngayon pong may pandemic, nabawasan ba ang inyong operation? Bumagal ba? O lalo kayong naging masigasig? Kasi alam nyo, mas dumoble, trumeple yung mga kababayan nating nangangailangan. Ayan.
lalong naging masigasig, almost 3 or 4 times a week nag-iikot ako para bigyan yung mga homeless. Kasi, alam mo, Karen and Jana, itong mga homeless, wala silang ayuda din, wala silang address, wala silang kamag-anak, Hindi sila wala silang nakalista. Yes, wala silang kapitbahay, and then wala silang ari-arian na pwedeng ibenta para makasurvive. So, itong pandemic, talagang 90% ng operations ng KMU, ng Karinderya ni Mang Urot, kinoncentrate ko para hanapin itong mga homeless at bigyan sila ng sustenance. At least, sa isang linggo, makakain man lang sila kahit once a day or 2 times a day. Totoo. Dinadagan namin sila ng provision. Wow, Okay. grabe. Sana dumami pa yung mga magiging kaagapay ni Mang Urot. Correct. Oo, tama. At papadamihin natin yan, Best Jana and Sir Benji. Makalipas ang ilang mga paalala, mag-commercial break lang po tayo. Tatanungin natin kung ano pa yung mga ginagawa ng KMU o Karinderya ni Mang Urot para makatulong sa iba pa nating mga kababayan. Tapos, paano ba tayo makapag-donate? Yes. Paano ba tayo makapag-volunteer sa mga interesado at gustong tumulong? Ayan. Sa ating pagbabalik ang ating oras, 3 minuto bago po mag-alas 11 ng umaga. Sa inyong lahat. At balikan natin ang ating honorary beshi ngayong umagang ito. Manguurot muna siya sa mga mayayaman. Sa mga walang Sa piso. mga kung Hindi, joke lang. kakatok ng konti sa mga hindi pa nakakalala. Pero meron din namang mayayamang nagbibigay. Oo, hindi lang di nila naman lahat. binabroadcast. Oo. Oo, di naman lahat. Si Bascara, Ano yung tawag hindi mo naman dito? lahat. Yung LL. nakaka-LL. Nakakaluwag-luwag. Kahit may pandemic. Paano kung yung medyo masikip-sikip? Oo. Tiis-tiis din. Oo, tiis-tiis din. Ayan, kasama- sakripisyo din. Kaya kasama po natin ang founder ng KMU. Hindi po yan yung yung grupong nagrarally. Oo nga eh. Hindi po yan. Hindi po yan. Oo. Kundi, Iba to. Kilusang Mayo Uno yun eh. Oo. Ito ang Karinderya ni Mang Urot. At kasama natin si Sir Benji Abad. Ayan. Sir Benji, welcome back. Sir Benji. Hello. Ayan, si Sir okay. Benji na from noodles, ayan, tapos nag-upgrade hanggang sa makarating sa lechon, Taray. sugpo, ang pinamimigay Oo. sa mga homeless. Meron kang tinatanong sa akin kanina, okay, na gusto mo tanungin kay Sir Benji. Ayun, Oo. kasi Sir Benji, kung isa ba sa mga inspirasyon mo, matanong din namin sa TKJ, ikaw ba minsan sa iyong buhay ay naranasan mo rin talaga yung walang-wala? Kaya ganun na lang yung pagmamahal mo sa nakikita mo sa kalye. Ayan, naranasan nyo rin po ba yung ganung eksena? The funny thing is, hindi. Hindi ko siya naranasan. Pero kasi nung bata pa ako, mga kaibigan ko, mga mahihirap eh. So, 90% of my friends are from the urban poor. So, naramdaman ko yung hirap nila. Actually, segue ako, no, nung 4 and 5 years old yung anak ko na ngayon ay engineer and flight attendant na Wow. medyo hindi nila naunawaan yung mahihirap eh. So, sabi ko sa kanila, mag-outing kami, 2 nights and 3 days, pack your bag, kasama yung nanay nila. Dinala ko sila sa squatters area, iniwan ko sila ron. Nag-staycation wala- po kayo sa... Wala pang salitang immersion nun eh. Wala Pero pang immersion immersion. pala yun. Okay. Kasi Oo. hindi natin mauunawaan yung mahihirap hanggat di natin Di na sila nararanasan. mamuhay yung buhay nila. Okay. So, Sir Benji, ano mga supply nila doon? Yung literal na talagang bahala sila, ganun, Well- iniwan mo lang. So yes, wala akong iniwan na pera sa kanila kung paano yung pamumuhay ng mga ng mga barkaibigan ko roon sa Makati yun eh, sa Guatemala Street na ano na ngayon, na demolished na. Pero yun, iniwan ko sila doon for 2 nights and 3 days. So they live the life of squatters. Okay, so Okay. bilang isang ama, hindi naman po kayo nangamba sa kanilang kaligtasan. Hindi nyo inisip na, naku, kawawa naman yung mga anak ko, baka magutom. May kuryente naman doon, Sir Benji, sa pinagtirhan nila. Oo, mga ganun. Meron naman, kasi Meron naman. jumper, ano. Pero hindi naman ako nangamba kasi kaibigan ko naman lahat ng tao doon, lalo na yung mga okay. matatapang. Okay. Yan, mga kaibigan ko, mga squatters. Okay. Grabe, kakaibang ama, Oo kakaibang haligi ng tahanan. Sir Immersion Benji. kung immersion. Oo, hindi nyo naintindihan? Hali kayo. Punta tayo Punta sa tayo. squatters area. Doon muna kayo. At ako, dito lang ako sa bahay. Balitaan nyo na lang ako. Hindi naman po nagalit si Mrs. nung ginawa niyo yun, Sir Benji. Hindi naman. Pag nagalit siya, papalitan ko. Ay, grabe Sir Benji, grabe
grabe ka naman. Wala namang ganyanan. Pero Sir Benji, parang may pagka-teacher, no? Kakaiba Oo. magturo si Sir Benji. Kayo po ba ay Teacher daw nasa ba? ganun larangan, Oo. Sir Benji? Hindi, pero Instructor yung ba kayo? mga grandparents ko, district supervisor ng city school, saka yung sa principal, yung Ay. grandparents ko. Baka Nasa dugo? lumundag sa akin, Oo. nakapagturo ako ng hindi ako professional teacher. Mm-hmm, di ba? Teacher of life. Yes! Oo. Tama, ano. So, through experience, marami talaga natututunan yung mga kabataan dyan. At Mm-mm. tama rin naman na simulan mo sila habang bata pa, no? Para habang lumalaki, Mm-mm. ayun, mas lalong, namumulat sila talaga. Yes. So may nagbago ba, Sir Benji, sa kanilang pananaw, sa inyo pong mga anak? Okay naman, tumutulong na sila sa akin ngayon. And palagay ko naman, nasa puso na nila yung pagmamahal sa mahihirap. Mm. And ayun nga pala, mag-segue ako no, sa pagbabago sa akin, it's not a change of government that we need. Mhm. Kailangan a change of heart. Change of Dapat heart. yung mga anak natin, turuan natin magkaroon ng integridad sa pagmamahal sa kapwa, pagmamahal Tama. sa bayan. Mhm. Para pagtanda nila, sila na yung may hawak ng reins of government and society, magiging maayos na lahat. Yun ang paniniwala ko, kaya gusto ko yung mga anak ko maging mabuting tao. Grabe, kakaiba, Mm. Sir Benji, no? Oo nga. Eh kasi ngayon, Sir Benji, ang tinuturo po mga sayo sa TikTok eh. Oo. Inuuso ngayon kasi. Pero, Joke lang. Feeling ko naman, makakatulong din naman ng social media. Oo, kahit pa paano. pakaliw lang ng konti. Oo. Pero kasi si Sir Benji, kumbaga malalim yung gusto niyang maging foundation Correct. ng pagmamahal natin sa bayan. Mm. So, eto na nga Sir Benji, medyo mga seryosong tanong na tayo, yung mga ginagawa nyo naman sa KMU at iba pang mga activities para makatulong sa ating mga kababayan na mas nangangailangan po. Ano po ba yung mga kinabibisihan nyo ngayon? Okay, yung regular schedule namin ng feeding the homeless is Saturdays and Sundays. Pero before yung pandemic, Friday, Saturday, Sunday yun. Yung Fridays and Saturdays, dito sa bahay, may mahaba kaming folding table, 50 to 60 persons kung kumakain. Mhm. Pag linggo, dun sa Quezon Ave Examiner, mga 100 persons. Tapos, bukas ang bahay ko, Monday to Thursday, anytime nagugutom ang tao, pwede silang pumatok. Naglagay ako ng Ng upuan. comfort room para sa mga mahihirap kasi dati hindi sila pinagagamit sa LGU saka sa mga simbahan. And then nagtayo rin ako ng shelter para pwedeng matulog dito yung mga matatanda na babae, 60 years above. And then nakapagdala na tayo ng school supplies sa siguro mga 20 plus na schools. And meron tayong mga naipalibing, nabigyan ng gamot. Kung ano man yung may tutulong natin sa nangangailangan, pag nasa akin yung ability to help them, ayan, tinutulungan natin. Ay, Best Jana, Sir Benji, nakita ko sa website, sa Facebook page na Karinderya ni Mang Urot, or yung James Braddock FB page, Sir Benji, yung video mo nga nung nabanggit nyo kasi yung mga senior citizens na pinapakain. So, yun pala yun na binibigyan niyo sila ng temporary shelter. Para Yes. hindi sila na-expose sa elements. Tapos meron Tama. silang pagkain. Kasi aminin natin yung mga Vulnerable senior yan citizens, eh. very, very vulnerable sila, no? So, yung pala yun. So, kasama pala yun dun sa mga Serbisyo, kumbaga, ng Mang KMU. Urot. Alam nyo, minsan napapaisip ako if government can put so much money sa malalaking infrastructures na project, bakit hindi rin sila magkaroon talaga ng sustained project para sa mahirap? Oo. Napapaisip lang ako ganun every time na nakikita ko yung sitwasyon nila. Bakit kayang gawin ng KMU? Oo, pero hindi ganun karami. Yung siguro Sir Benji, yung kumbaga yung plano nyo, yung kumbaga yung template nyo, sana malaman ng LGU, no? Nasubukan nyo na rin po bang kumbaga i-propose na magkaroon tayo ng ganito sa barangay? Alam ko yung sagot dyan pero eto lang yung sagot ko dyan on a personal level, Wala kasing pera sa pagtulong sa mahirap. Wala kikitain. Ganito let's say, ang isa sa project ko is mobile bathroom So, Wow. ang mobile bathroom, sa primary na pag-acquire niyan, kung halimbawa 2 million ang halaga niyan, pwede ko ang yan laki. i-pad up, gawin ko 4 million or 5 million, di ba? May kita. Ano ba yun? Go ahead, sir. Sir Benji? Medyo nawawala lang ng naglalag konti, yung Sir Benji. internet Mobile. Mobile. Pag ano, Ayan yan. Andiyan na siya? Ayan, okay na, sir.
O ayan, so sa primary acquisition, magkakaroon ako ng kickback. Mm-mm. Pero after that, susunod na gastos dyan, tubig na lang, tsaka sabon eh. So paano na masusustain yung grade ko if ever nga na meron akong sariling selfish intention for that project. Kaya yun na nakikita ko, bibihira talaga yung magkakaroon ng project. At sana, yung mga nasa position, they find it in their heart to truly love our fellow men. Marami nang nagugutom eh. Maraming kawawan kababayan tayo. Okay. So, kasi yung sa title natin, Karinderya ni Mang Urot, pero pumupunta, nag-expand na tayo sa mas Feeling ko, ang daming inuurot din ni Mang Urot na mga politician. Pero kayo po, Sir Benji, hindi po kayo politician. Never kayong pumasok. Hindi kayo barangay Hindi kayo chairman. barangay chairman. Hindi kayo kagawad. Konsehal. Ganon. Pwede bang ibulong ko na lang ito? Ay. Hindi namin narinig. Baka matuto pa kasi akong magnakaw, so okay na ako dito. Bulong lang yan, sir. Bulong lang. Huwag kayo mapipikon. Oo. Kasi nga po, kaya nga po Mang Urot po ang tawag kay Sir Benji. Ayan, wala pong pikunan. Pero Sir Benji, saan po nanggagaling ang inyong resources para makapaghanda po kayo ng mga makakain ng mga nangangailangan? Ayan. In principle, we don't ask for donation. In principle, makita mo yung Facebook account namin, walang bank account information, wala siyang donation button. So pagkakailangan ko ng tulong, I go down on my knees and pray to God. And God sends the people na tumutulong sa akin. For 9 years, hindi ako nanghihingi pero nasusustain. Wow. God is so great na sinusustain niya yung ginagawa natin para sa mahihirap. Amen. Okay. Literal Amen. na God will provide talaga. Yes. Grabe naman ang KMU. Pero aminin natin, Sir Benji, Best Jana, na malaking tulong din na mag-set up ng social media account ang Karinderya ni Mang Urot. Hindi naman sa sinasabi natin na kung gusto mo tumulong, dapat huwag mo nang i-broadcast, diba? Oo. Maging anonymous ka. Pero sa panahon ngayon, maganda rin na malaman ng ibang tao, nakararami para kung gusto nilang magbigay, gusto nilang mag-volunteer, diba, Sir Benji? Yes. So, maraming salamat sa opportunity, no? Pwede yung hanapin sa Facebook, Karinderya ni Mang Urot, or my phone number is 0995205482 or doon sa James Product account. Okay. Salamat sa magdo-donate, pero lagi ko sinasabi, no? Kung meron tayong i-donate o kayong i-donate pero maraming mahihirap dyan sa community nyo, yun na muna ang unang i-address nyo. Ngayon, kung may susobra, di padala nyo sa akin. Pero it's the best for us na i-address muna natin yung kahirapan na malapit sa atin bago natin tulungan yung mas malayo. Parang nakikinikinita ako magkakaroon ng Mang Urot, Karinderya ni Mang Urot, chapter ganito. Chapter ganyan. Pasay chapter. Yung iba kasing yung ibang organization, gusto nila palakin yung organization. Of course, dumadami yung donations pag dumalaki yung organization. Ako, ang gusto kong ma-propagate yung action, hindi baling hindi lumaki yung Karinderya ni Mang Urot, basta bang gumagawa sa communities nila. And actually, ang pangarap ko is magsara na ang Karinderya ni Mang Urot. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Ibig sabihin nun, the proper authorities are already addressing the situation. Wow. So, ang simbahan at saka yung gobyerno at kung sino man yung mga organization or your institution na dapat mangalaga sa mahihirap, ginagawa na nila talaga yung trabaho nila, edi wala na akong dapat gawin. So, yun ang pangarap ko, magsara na ang Karinderya ni Mang Urot. Pag nagsara na ang KMU, ang Karinderya ni Mang Urot, ibig sabihin wala nang nagugutom. Yes. Wala nang nangangailangan ng tulong. Wala na matutulog sa kalye. Correct. Umaraw, umulan, Oo. lahat na sila ay may masisilungan. So, sana nga po, we are also praying na mangyari nga po yan, Sir Benji. Okay, may isa pang tanong, paano yung talagang gusto namang, nakita ko sa video sa Facebook page, may mga activities kayo, may mga feeding operations kayo, may mga volunteers na sumasama, no? So, sa mga gusto pong sumama, tumulong, paano po ba sila, pwede po ba, open po ba ang KMU, Sir Benji? Yes. Anyone who wants to help, drop by lang kayo sa number 1 Dalisay Corner Time Street, West Triangle, Quezon City. Nasa Waze naman ang Karinderya ni Mang Urot. Okay. Ang regular feeding is Saturdays and Sundays, 5 p.m. Pwede kayo magpunta rito, tutulong kayo sa preparation and then sa distribution. Okay, so Ayun. kahit na naka-ECQ tayo, Sir Benji, Yes. Nag-iikot ako.
Tuloy-tuloy hinahanap pa ko rin. yung mga homeless, dinadala namin ng mga survival packs, mga pagkain for 2 days. Every 2 to Okay. 3 days, umiikot ako. 2 to 3 Wow, days. So, okay. Sir Benji, ibig sabihin, hindi nyo po planado kung saan kayo pupuntang lugar o kahit pa paano meron din kayong target. O talagang literal na nag-iikot lang po kayo. Go ahead. Nag-iikot ka kasi pa-iba-iba ng pwesto yung mga homeless kasi hinuhuli sila at saka binubugaw doon sa mga ibang lugar. So, Okay. kailangan may effort talaga na hanapin sila para madala yung pagkain na kailangan nila. Okay. So, matrabaho din pala, pero kung ito Yes. naman ay gusto nyo talagang gawin, wala pong dahilan Yes. para hindi Hindi nga kumilos. napigilan ng pandemya, si Correct. Sir Benji. O, di ba? Ayan. Hindi nga ako napigilan ng misis ko eh. Ayan naman. Sir Benji, shout out mo na kaya. Pangalanan mo na po. Hi, Mrs. Ano ang pangalan ni Mrs.? Nako, baka maraming pangalan. Hello, Jeanette Abad. I love you. Seryoso yan, sir. Anong spelling? Yes, hindi pang urot yan. Totoo yan. Ayan, di pang urot yan. Mabawi si Sir Benji. Oo. Tatanungin namin si ma'am kung naibalik na ang wedding ring. Correct. Yes. Actually, hindi pa. Nakasanla pa siya. Oh my God! Oh, okay. Ay, ano ba naman yan? Buti na lang mabait si Ma'am o Mrs. Jeanette? Ma'am Janet. Tama Janet. ba? Janet. Jeanette Yes. Abad. Ayan naman na nga, Yes. kung ikaw, Sir Benji, ang nagbibigay ng blessing sa ating mga kababayan, sobrang blessing naman ang binigay sa iyo sa katauhan ni Ma'am Janet. Yes. Dahil sobrang Yes. nauunawaan ka. Correct. A good wife is a gift from the Lord. So, salamat sa Panginoon. Yes. And wag mo pong tototohanin yung kanina na kapag hindi pumayag, papalitan. Huwag ganon. Hindi. Dadagdagan lang natin, dadagdagan na. Sir Benji, Nako. Grabe si Jana. Naalala ko lang kanina eh. Huwag mo rin dadagdagan. Bad yan, Sir Benji. Pinapagalitan ka na, Sir Benji ni Jana. Parang mother-in-law mo. Kakampi ako ni Ma'am Janet. Team Janet ka. Salamat. Team Janet. Ayan, 11:16 na po. Sir Benji, dyan lamang po kayo magpa-final message tayo, pero mag-commercial break muna tayo. Speaking of Benji, nasa linya pa rin natin siya via Zoom. Si Sir Benji Abad, ang founder ng KMU, ang karinderya ni Mang Urot. Sir Benji, ayan, bago tayo magpaalam, ano Kuya ba? Benji na lang. Sige, Kuya Benji. Ayan. Si Kuya Benji kasi po. Ano po ang gusto nyong sabihing mensahe sa ating mga listeners and televiewers na siguro na-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga? Yes. Tapos yung mga, aminin natin, hindi kasi naging madali rin yung journey ninyo, no? Na tumulong sa kapwa natin. Yung mga, ano bang message nyo sa mga nadi-discourage, yung mga nawawalan na ng pag-asa? Yes. Ayan. At ano ang iyong mensahe sa mga inuurot nyo na tumulong pa po? Ayan. Kuya Benji, go Okay. ahead. First thing una, yung nawawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa, sabi ng daddy ko yan. So, manalig tayo sa higher power natin, sa Panginoon, na malalagpasan na yan. Doon naman sa mga gustong tumulong, ang masasabi ko, no, yung appropriate a percentage of your income para sa pagtulong. Alam niyo, ang nagiging problema, halimbawa 10%, kung 20,000 ang kita, so 2,000 a month ang pwedeng ibigay sa mahirap. Ang problema, pag naging 200,000 na or 100 or 1 million ang kinikita, hindi na may bibigay mo 100,000. Dapat ang titingnan natin kung ano yung natitira sa atin kahit nagbibigay tayo ng malaki. Doon naman sa may mga anak, palakihin po natin yung mga anak natin na matulungin, mapagbigay, mapagmahal, saka yung inuuna ang kapwa bago ang sarili. Pag nagtutalk ako sa school, ang tatlong tinuturo ko sa kungaling, hindi ako nagnanakaw, saka hindi ako nagdadamo. Kung ganyan tayong lahat, magiging mas masaya at mabuti yung mangyayari sa lipunan. Sana makarinig ako ng ganyang pledges sa mga leaders natin. Wow. Ayan pala ang inaabangan ni Sir Benji. Tama-tama, mag-election Para sa 2022, hindi po nagsisinungaling, hindi po nagnanakaw, and hindi nagdadamot. Ayun. Umilag muna yung mga pwedeng tamaan. In principle, ang servant hindi dapat yung mayaman no? Yes. Dapat mas nababawasan yung kayamanan niya Yaman. because of his service. Wow. Yun ang pananaw ko sa buhay.
Grabe. Ayan. Tatandaan po namin yan. Kasama kami dyan, Yes. Kuya Benji, sa opinion na yan. O, yung mga kabataan na nakikinig, nanonood ngayon, alam nyo na kung anong hahanapin nyo. Correct. Ayan. So, Sir Benji, Kuya Benji, yung mga those who want to get in touch with you at ang kusina tuloy, karinderya ni Mang Urot, ayan, yung mga gusto mag-volunteer sa kusina ng KMU, why not? Paano po ba sila makapag-volunteer to get in touch with you? Okay, my cell phone number is 0995-05-4282, Okay. 0918-910-6763. Pwede niyong hanapin sa Facebook, Karinderya ni Mang Urot, or yung James Brada, or you can ask Karen and Jana para i-connect nila kayo sa amin. Correct. Yes naman. O, yan. Pero active si Kuya Benji sa Facebook. Facebook, Pwede oo. niyo siya Nagre-reply talaga. Nagre-reply talaga. Oo. Kasi ako, inano ko lang siya tinawagan ko. Chinat lang pala, no? Nag-chat Comment lang lang pala. Ayan. Oo. So, God bless, Sir Benji, at sana Salamat. marami ka pang matulungan, and salamat sa pagbibigay sa amin ng inspirasyon sa kabila ng pandemic. Correct. Diba, meron pa rin taong talagang nagsusumika para makatulong sa kapwa. At saka gusto ko rin sabihin na God bless your family as well. Kasi hindi kakayanin Hindi, ng isang tao yan dahil very challenging, Yes. napaka-laking task yan yung ginagawa Parang niyo po. calling na rin no? Parang calling na, Brother Benji, God bless you. Salamat, God sir. bless you rin. Maraming salamat din po. Saka sa crew nyo. God bless you all dyan sa DVRA. Sana makaulit po kami ulit, makiki-update kami sa inyo ulit Yes. yan, Kuya Benji. Ha? Ingat po kayo. Salamat po. Friend, basta kailangan nyo ng mag-uurot, tawagan nyo lang ako. Sige po, sa susunod po, i-chika nyo na Sige. sa amin yung mga paborito nyong urutin. Oo, kasi na yung mga yan. Sir Benji, Kuya Benji, Abad, mabuhay ka. Maraming salamat po. And happy weekend sa iyo at sa iyong pamilya. Thank you. Bye po. Ayan. I feel good. Oo, di ba? Kahit pa paano, talagang masasabi natin na may liwanag na naghihintay. May mga tao pa pala na, Di ba? na gusto talagang tumulong. Alam mo yung hindi nila iniisip yung sarili nila, kapakanan nila. Imaginein mo, best Karen, pupunta ka Oo. sa iba't ibang lugar. Di ba nga tayo pinag-stay at home? Oo nga. O, di ba? Syempre, kumbaga, gagastos din si Sir Benji dyan sa pagpapaswab para sure ball naman na, di ba? Kahit tumutulong, ligtas sa COVID. Lagi namang ganun laging tinatawag nila may out of pocket na na gastusin pagka kayo ay mga gustong tumulong, mga charitable na mga activities So sana na-inspire po kayo, lalo na kayo Sir Nocum Rodriguez, ayan, mabuhay ka, kay Usman Jafar, and kay Maricoy Pueca. Ayan, yung mga Yes. nanonood at nakikinig. So sabi ni Maricoy Pueca, too right. Sabi niya gano'n. Ayan, correct. Thank you, And thank you. syempre, ito na mga pagbibigay natin ng inspirasyon, pagtulong sa kapwa. Mm. Hindi rin naman masama na unahin talaga ang pamilya, lalo-lalo na kung saktong-sakto lang, Mm. di ba, bago ibigay sa kapitbahay. Yes, Pero kung oo. bukal naman sa iyong kalooban, why not, di ba? Wala naman ding masama doon. Pero yun nga, bago tumulong sa iba, sinasabi din, Best Karen, tingnan mo muna ang iyong sariling bakuran. Baka ang iyong mismong kamag-anak talagang Nangangailangan din. Di ba? Lumuluhod na sa'yo para humingi ng tulong pero hindi mo mabigyan. Tapos pagtingin mo sa Facebook, kasali ka sa charity work. Di ba? Binanggit din naman yan ni Sir Benji kanina na sa halip na, kunyari, nakita nyo Yes. sa inyong community, Mm-mm. sa inyong lugar, may mga nangangailangan, unahin nyo muna yun. Yes. So, I think kasama na dun yung pamilya mo, kamag-anak mo, kapitbahay, mga kaibigan. Diba? Yes. Siyempre, unahin nyo sila kung sila ay Nangangailangan din talaga. At Kung may talaga sobra, wala. kung may sobra, pwede niyong i-donate sa Lumabas kanya, ka na. lumabas. Mm-mm. Open siya doon, tatanggapin niya yung tulong. Yes naman. Pero yun ang importante, lesson na nalaman natin, natutunan natin, na-remind tayo. Yes. Ngayong umagang ito na kahit na tayo po ay pare-parehas na may sakripisyo, may paghihirap, palaging may puso para tumulong. Correct ka dyan, Beth Jana. At tayo magpapaalam na